Magandang umaga po, Father. Patuloy po ang pagdarasal sa lahat ng mga Muslim. Hihingin natin po magkita rin sa Padre Pio na magkamit ng kagalingan ng pangkatawan, sakit, pangkaluluwa, ang lahat ng mga lumalapit sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kasama nating ipinagdarasal ang inyong mga intensyon, ang mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, ngayong oras na ito. At atin ding ipinapanalangin ang tunay na kalayaan ng ating bansa mula sa mga bagay na umaalipin dito, kamangmangan, kahirapan, kasinungalingan, at lahat ng kasalanang nagiging dahilan ng hindi natin pag-unlad. At dahilan upang tayo ay manatiling alipin ng ating mga makasariling hangarin bilang isang bayan. Kasama ng ating mga intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na ang ating pagiging makasarili, at hilingin sa ating Panginoong Hesus na walang hanggan at dakilang pari na patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, di na
sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ang Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya.
Ang Espiritu'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaon bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang utos mo. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, di ako titigil ng pagpapahayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pangpaskwang ito bago ako magbata.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman hinawakan niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng kalayaan na ating ipinagdiriwang bilang isang bansa. At kasabay ng pagdiriwang na iyan, atin namang ipinagdiriwang sa simbahan, sa buong simbahan, ang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang Eternal High Priest o walang hanggang pari. Dalawang kapistahang hindi magkahiwalay, kundi magkaugnay na nag-aanyaya sa atin upang palilimin pa ang ating kasarinlan at hindi lamang kasarinlan, kundi kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Bilang isang bansa, oo nga at nakikita natin na tayo ay may kasarinlan. Pero marami pa rin ang mga bagay na umaalipin sa atin. Hindi pa rin tayo tunay na malaya. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, makikita natin o malalaman natin na kahit tayo ay may kasarinlan, hindi tayo sakop ng dayuhan, pero may mga bagay pa rin umaalipin sa atin bilang isang bayan. Ang una na dyan ay kahirapan. Malaking porsyento ng bansa ang nabubuhay sa tinatawag na poverty line or below poverty line. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagugutom, naghihirap, at kakaunti pa rin ang matatawag na malaya sa kagutuman. Ikalawa, marami pa rin sa ating mga kababayan ang mangmang. Mangmang sa karunungan, marami pa rin ang hindi nakapag-aaral, at mangmang sa katotohanan. Ayon sa data ng pamahalaan, malaking porsyento pa rin ng ating mga kababayan ang illiterate. Pero hindi lamang yun ang kamangmangan ng ating mga kababayan. Marami pa rin sa atin ang nabubudol ng fake news dahil mangmang sa katotohanan. Marami pa rin sa atin ang naililigaw ng mga peddlers ng misinformation and disinformation. At marami pa rin sa atin ang alipin ng kasalanan.
bilang tao, bilang Pilipino, na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang mga bagay na umaalipin sa atin. Malaya na tayo. Dahil yan ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi pa rin tayo malaya sapagkat pinipili natin ang kasalanan. Pinipili natin ang maging makasarili. Pinipili natin ang isipin lamang ay ang sarili nating kagustuhan. Tumatanggi tayo sa pagliligtas na inialok ng ating Panginoong Hesus. Bunga ng pagkaalipin natin, hindi lamang sa kahirapan, hindi lamang sa kamangmangan, kundi sa kasalanan na nagpapalayo sa atin sa kaharian ng Diyos. Sa ating mabuting balita ay narinig natin ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili upang tayo'y mapalaya. At ito'y naganap na. At bilang atas sa simbahan, ipinagpapatuloy natin yan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia araw-araw, 24/7, upang ipagpatuloy ang pagliligtas na ito at tuluyan tayong maging malaya sa kamangmangan, sa kahirapan, sa kasalanan, at marami pang mga bagay na nagpapaalipin o umaalipin sa atin. At ngayong umagang ito, ang ating Panginoong Hesus ay muling nag-aalok ng pagliligtas na iyan sa pamamagitan ng pagbabalik loob, pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala upang makalaya tayo sa tunay na umaalipin sa atin, ang kasalanan. Mga kapatid, naganap na ng ating Panginoong Hesus at nagtagumpay na siya sa kasalanan. Ngayon naman ay ang ating pananagutan. Ang pananagutan natin na tanggapin ang alok na ito ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang turo at aral, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pag-surrender ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkukulang, ng ating pagkamakasarili, at pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang hari, bilang paring magpakailanman. Araw-araw, siya ay nag-aalay ng sakripisyo sa pamamagitan ng banal na misa upang patuloy niyang gawin ang pagliligtas sa atin, sa mga umaalipin sa atin bunga ng kasalanan. Paano natin pinapahalagahan ang ginawang yan ng ating Panginoong Hesus? Gaano tayo nagiging tunay at paano natin tinatanggap ang alok na ito sa atin bilang hindi pa malaya sa kasalanan o patuloy na inaalipin ang kasalanan. Ating ipagdasal at ating samantalahin ang pagkakataong ito na tayo ay magiging bahagi ngayong oras na ito at ngayong umagang ito. At patuloy na inaanyayahang maging bahagi ng pagpapalaya sa atin, hindi lamang bilang isang bansa, kundi bilang isang binyagang alipin ng kasalanan. Ipagdasal natin na magtagumpay sa atin ang biyaya at alok ng ating Panginoong Hesus na makaahon at makawala
sa pagkamakasarili at mga kasalanang patuloy na umaalipin sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisigaw. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tagapamagitang si Hesukristo ang siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihay ng bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginagampanan sa mga hinirang at pinatungan niya ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan ng paghahain ng anak mong huling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwanglawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Hesus-Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan na matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Iyong
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga.
Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan na taaran ng Panginoon ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ipaya, kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Susunod po natin sa ilang sandali ang panalangin sa umaga. Kayo po'y aming inaanyayang makaisa sa gawain ito. Maraming salamat po. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Gagawin po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Ngayon po ay 12 ng Hunyo, ikasampung Huwebes sa karaniwang panahon.
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ng buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang siyang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo pong lahat sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simulay, pagkakataong alay, hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkaing nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal, dulot ay pagmamahal, upang kami iyong anak ay sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot na may alisin, yung lakas ay ibigay. Makapiling ka nawa, ngayot sa buong araw. Pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad ng kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan na Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang sigalit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo na kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Ngunit nilinis mo, muna't pinagyaman, ang piniling lugar na pagtataniman.
Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay naglaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundok ay kanyang naliliman. Mga punong sedro'y nililiman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat humabang mabuti't umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy ang iyong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy dumong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ay pinalagumot, iyong pinalakas. Ito ay sinunog. Sinunog pa sila ng nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Itong Diyos na Jacob, awitang may galak, umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang, kumbuwan ay bagot, nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako ang Panginoon, ako ang Diyos mo.
Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin na popuot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Pagbasa ng salita ng Diyos sa mga taga-Roma. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulog na ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Purihin ang Diyos, ang ating Ama, na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nawawalang bahala sa kanilang mga panalangin. Buong kababaang loob nating dumulog sa Kanya. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasalamatan ka namin, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong karunungan upang tumaha kami sa isang bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami.
Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Amin nawang mabata ang mga kahirapan ng may utapang alang-alang sa ngalan mo at maging bukas palad sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito, patnubayan ang aming isip, kalooban at asal. Tulungan kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay. Panginoon, liwanagan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Reyna ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa mga nakakalimot na sa pananampalataya sa Diyos, para sa mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, para sa mga umaasa sa ating mga panalangin at naniniwala, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan mo kami. Atin pong samasawang dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ikaw ang tunay na ilaw at pinagmumula ng lahat ng kaliwanagan. Dinggin ang aming pang-umagang dasal. Ibaling ang aming mga isipan sa mga banal na bagay. At mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin sa umaga.